Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, balikan natin itong pini-PM sa ating FB page. Marami ito. So, tapos na tayo. Munti ko nang makalimutan. Mayroon pa palang hindi natin nasagutan. Hindi ko pa pala ito tapos. So, ito yung done na natin. Pati ito, tapos na rin yan siya. Pati yung isang age problem dyan. So, sa video ito, dito muna tayo sa mga speed. Pero bago yan, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Huwag na kayo mag-PM dyan kasi tampak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern dito na lang sa free reviewers managed by Leonalyn. At kung naghanap kayo ng mga libreng printable na reviewers para agad-agad yung ma-download, punta na lang kayo dito sa files sa FB group na to na Philippine Civil Service Review for All. Now, dito na tayo sa yung mga speed problem na yan. A car travels 86 kilometers in 2 hours. At this rate, how far could the car travel in 15 hours? Now, solution number 1. Sakali lang hindi nyo alam yung mismong formula sa yung speed, rate, at time. Sakali lang. Doon tayo sa Cantu style way of solving this. 86 kilometers in 2 hours. So, para mas madali, doon tayo sa isang oras. So, kung for 2 hours, 86 kilometers, kung doon tayo sa 1 hour, i-half mo lang itong 86. And this is 43 kilometers. Cantu style way of solving. Now, since kada oras, mayroong 43 kilometers, sa tanong na at this rate, how far could the car travel in 15 hours? So, i-multiply natin ng 15, itong 1 hour na to, para maging 15 hours. So, kung nag-multiply ka dyan, ganun din ang gagawin natin dito. Mag-multiply tayo ng 15 dito sa 43 kilometers. And this is 15, carry 1, 21, 43. So, 5, 4, 6. Ang sagot ay 645 kilometers in 15 hours. Now, kung itong unang solusyon, tinatawag kong Cantu style way of solving. Now, doon tayo sa solution number 2. Sa solution number 2, yung mismong speed, pwede na natin hindi yan i-memorize yung mismong formula niyan. Yung speed, diba, kilometer per hour. Kilometer, yan yung distance. Tapos, yung per hour, yan yung time. So, yan na yung formula. Speed equals distance divided by time. Doon tayo sa speed para makuha natin yung speed sa car dito. Yung speed, yung distance dyan ay 86 kilometers in 2 hours. 86 divided by 2, this is 43. Therefore, 43 kilometers per hour. Now, sa tanong na at this rate, how far could the car travel in 15 hours? So, therefore, given yung speed, given yung time. Ang distance ngayon ang hinahanap natin. Since itong si time ay pang-divide sa distance, pang-multiply na yan sa speed. In other words, distance equals speed times time. Yung speed natin ay 43. Yung time natin ay 15. 15. So, ang distance ay 43 times 15 at yan ay na-solve na natin yan, which is equal to 645. 645 kilometers. Yan yung distance.
Now, ipaliwanag lang natin kung paanong kilometers na yang nandyan para sa ibang nalilito. Di ba yung speed, yan yung 43. Yung 43 natin ay 43 kilometer per hour. Tapos yung time natin ay hour. So, doon tayo mag-focus. Dito tayo mag-focus. Kilometer per hour, i-multiply natin sa hour. Yang hour na yan ay pareho lang yan na may denominator na 1. Kasi kino-consider natin yan as whole numbers. So, ngayon, multiplication of fractions. Meron tayong hours sa denominator. Sa numerator naman, meron tayong hour. So, i-cancel lang natin yan. Ang matitira na lang natin ay kilometer. So, therefore, ang apelyido dito sa distance na ito, na 645, naging kilometer na kasi na-cancel na natin yung hour. Now, let's do solution number 3. Doon naman tayo sa ratio and proportion. Bibigay ko lang sa inyo ng iba't ibang way of solving this para kayo na mismo yung pipili kung saan kayo hiyang. The car travels 86 kilometers. So, yung mismong kilometers, 86 in 2 hours. So, yung time mismo, yung oras ay 2 hours. So, 86 is to 2 equals yung mismong kilometer. Yan yung hinahanap natin. So, let D para sa kilometer or letter K na lang gamitin natin dito. K para sa kilometer na hinahanap natin is 2 in 15 hours. Yan yung oras, 15 hours. Now, sa ratio and proportion, ito yung i-multiply natin. This is 2K. 86 times 15, that is exactly 1,290. Now, para makuha natin itong K na yan, since 2 ay pang-multiply sa K, pang-divide na ngayon yan sa ating 1,290. In other words, nag-divide ng 2 to both sides para makancel yan siya at si K na lang ang natira. Now, K equals 1,290 divided by 2 and this is equal to 645. 645 kilometers. Our fourth solution, which is pareho lang din naman. So, ang gamitin natin yung kilometer over hour. Ang unang set dito ay 86 over 2 hours equals yung mismong hinahanap natin. Ang tanong kasi at this rate, how far could a car travel? So, yung distance natin ay letter D na lang para sa distance. So, lahat ng mga numerators natin dito ay parehong distance. Ngayon, ang lahat ng mga nasa denominator ay parehong time. So, in 15 hours. So, ratio and proportion pa rin ang ginagawa natin. Kaso lang, ang gagawin natin dito ay yung cross multiplication. So, 86 over 2 equals yung letter D natin, yung variable natin para sa distance, over 15 hours. Now, mag-cross multiply na tayo. So, i-cross multiply natin ito. 86 times 15 and that is 1,290. Now, itong nasa denominator na 2, instead na i-cross multiply natin kay D, pwede namang hindi lang kasi kailangan natin na ma-isolate natin si D dyan para makuha natin yung mismong value nito. So, therefore, i-keep lang natin itong 2 sa mismong denominator natin. 1,000, therefore, ito ay 1,290 divided by 2 para makuha natin yung mismong distance. And this is equal to 645. 645 kilometers. So, nasaan ba yan? Itong letter D. By the way, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan.
Ang abangan nyo sa next na video yun namang mga regarding sa age problem. Thank you and God bless.